Yon, kamusta mga kababayan? Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Mainit ngayon ang itong, usapin o tila banatan, buljakan mga kababayan. Dito sa mga tinatawag nilang, double agent di umano na nasa Netherlands, ayan. Eto nga mga kababayan, maaaring yung iba nga sa inyo, maaaring iba ho sa inyo diyan, napanood na po itong isang live ni Maharlika. Pero sa mga hindi pa ho nakapanood, 'no ho, pag-usapan po natin at reviewin ho natin mga kababayan, itong, isang live ni Maharlika. Ito ngang, di umano'y pinasok, naku po, pinasok di umano mga kababayan ang bahay ni Attorney Roque, doon sa Netherlands. Pinasok ng mga grupo nitong tinatawag ni Maharlika na si Chipmunks. May video ho tayong gagawa ng, reaksyon dito mga kababayan at higit sa lahat, eto, idadagdag ko na rin kasi hindi naman ako nakikisawsaw dito 'no. Kundi ang sa akin lang ho dito mga kababayan, kung ano ho ang mga nagaganap diyan sa The Hague o sa Netherlands o kung saan naroon lagi sila Maharlika, naroon lagi sila Attorney Harry Roque, baka hindi ho ninyo nalalaman, gusto ko rin pong ipaabot sa inyo mga kababayan, 'no, na hindi tayo puwedeng mapasukan ng mga nagpapanggap na sabihin nating mga DDS, ayan, Duterte diehard supporter, 'di ba? Hindi ho tayo puwedeng mapasukan ng mga nagpapanggap na 'yan, 'no? Baka kasi ginagamit lang po nila, ako 'no, eh, supporter sila, tunay silang supporter ng mga Duterte, tapos yun naman pala, ginagamit lang nila, pero meron silang, ibang, agenda mga kababayan. Hindi ho puwede gano'n. Kaya nga ine-echo ko po itong mga sinasabi ni Maharlika, mga kababayan, ha. Hindi naman siguro masama na maiparating ko rin sa inyo, maaaring yung iba kasi sa inyo hindi napanood yung live ni Maharlika, dito ho, gawan po natin ng reaksyon at higit sa lahat mga kababayan, magbibigay din po ako ng reaksyon, excuse me, ng reaksyon sa napakaraming comment po mga kababayan, na mula po ng mai-content ko nga itong, tinatawag ni Maharlikang Chipmunks diyan sa Netherlands, ang sabi 'no, ang sabi, eh, naiinggit lang daw ako. At tila ipinagmalaki pa nila na tawag dito, tila ipinagmalaki pa nila na mas may sakripisyong nagawa o mas malaki ang sakripisyo nitong mga ito kontra sa mga nagawa ho namin. Parang, dun ako nasaktan, 'no? Dun ako nasaktan, sa mga kasi grabe ang sakripisyo nila. Aba, hindi yata tayo kilala nitong mga ito. Hindi naman sa pagmamayabang, 'no? Hindi naman sa pagmamayabang at hindi ko po ito pinalalaki mga kababayan. Ito ho ay awareness. Dapat ho malaman ninyong lahat baka mamaya pati kayo nagagamit na ho mga kababayan. Nakukuha na po yung inyong atensyon para alam niyo na, para pagkakitaan kayo. Kami kailanman hindi namin kayo pinagkakitaan. Malay natin baka mamaya isang araw biglang maghingi ng mga donasyon niyan, magpapaluwal kayo, 'di ba? Siyempre kunwari may event, kailangan natin ng mga sponsor, malalaki. Magpaluwal naman kayo tapos bandang huli pala nabudol na naman kayo. Mahirap na hong mabudol. Ilang beses na ho tayo nabudol mga kababayan. 'Di ba dun ako nasaktan, parang mas matindi o maganda o ano ba dapat mas mas nagsakripisyo daw sila, kaysa sa aming mga DDS vlogger dito sa Pilipinas. Teka lilinawin lang namin bago ko simulan yung video, 'no?
Eh, una, hakbang ng maisog. Inikot namin halos ang buong Pilipinas. Nakipagbardagulan kami. Namasahe kami, nagpuyat kami, napagod kami, ulan-init, lakad dito, lakad doon. Hindi ba sakripisyo yon? Eh, yung sa KOJC, buwis buhay kami ron. Hindi ba sakripisyo yon? Eh, yung mga vlogger na nandito sa Villamor, nung araw na dinampot ang dating Pangulong Duterte, hindi ba sakripisyo yon? Eh, kailan na naman sumulpot siyang mga yan? Kung hindi nadala ang dating Pangulong Duterte sa Netherlands, hindi naman makikilala mga yan. Hindi sa sinisiraan ko sila mga kababayan ha. Hindi ko kilala niyo ho ako. Hindi po ako naninira ng mga kuno Duterte vlogger. Hindi ako naninira. Noon nagkaroon ng alitan ang Banateros, Bistakeros, hindi ako sumausaw. Ayan, shout out sa asawa ko. Pero ngayon, excuse me, inuubo ko. Pero ngayon, gagawa ko po ito ng reaction. No ho? Oh. Hindi ako naninira. Ang akin lang kasi dito, baka mamaya magamit na naman kayo. Ito na ho yung live kayo na ni Maharlika, mga kababayan. Ayan, OMG nga, ang title OMG. O ibig sabihin, sa title pa lang, puta nakaka-OMG na nga. No? Yung mga hindi ho sang-ayon sa content ko na ito, sa live ko na ito, wag ho kayong umalis. Mamaya pagkatapos ko pong mabigyan ng reaction video o reaction itong video ni Maharlika, babasahin ko po mga kababayan ang inyong mga komento tungkol dito sa live natin na ito at maging dyan sa live ni Maharlika. Kasi hudang magalit kayo sa akin, kasi hudang alam niyo na yun, kasi hudang i-bash niyo ako, tatanggapin natin yan. Kung talagang kayo, kung kayo tawag ito, followers nitong mga nakasagupa ni Maharlika at ni Attorney Harry Roque. O eto na ho, mga kababayan. Pero para sa akin lang sige, si ate, para kay Attorney Harry Roque na lang. Para kay Attorney Harry Roque na lang. Hindi niya man lang ginalang, abogado yan. Naging spokesperson yan ng dating Pangulong Duterte. Pinagkatiwalaan yan ng dating Pangulong Duterte at ng pamilya Duterte. Pero tila hindi ginalang nitong mga baguhang nakilala lang dahil sa pagdala kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Mga baguhan, kung kami nga na mga matatagal lang DDS vlogger, maging si Banatbay o maging ang mga Banateros, maging ang mga Bisdakeros ni minsan hindi binastos. Hindi namin binastos si Attorney Harry Roque. Hindi namin binastos. Pero itong isa na kailan lang nakilala, hinamon di umano ng suntukan, mga kababayan. Eto. Panoorin natin ang video. Ako na total, I'm very ngayon, I'm very up para pag-usapan ito. So ikaw, Chipmunk. Ayun na. Okay? Sabi kasi sino magtawag sa kanya, si Chipmunk, huwag kang umarte na pag-aari nyo yung Netherlands. Ayan yung Chipmunks na tinutukoy po ni Maharlika, mga kababayan, yung nagngangalang Alvin. Yung sinabihan ni Attorney Harry Roque na nagbibida-bida o nagbibida-bidahan sa Netherlands. Okay? Anyway, hindi ka pa naman citizen, di ba? Estudyante ka lang dito. Hindi ko naman minamaliit. Wag niyo aangkinin ang bansang hindi inyo. Inaangkin, tila sila lang ang may karapatan sa Netherlands. Epal daw tong mga kababayan. Umeepal daw sa lahat ng mga bisita,
na nanggaling pa sa ibang bansa, mga kababayan, umeepal daw itong mga ito. Meron pa kang isa na nagpunta ho doon sa Netherlands, galing yata ng ibang bansa. Nung dumating si Mayor Baste, alam niyo ang sabi, bawal kiligin ha. Bawal daw kiligin. Bawal daw kiligin. Kapag dumating na si Mayor Baste, bawal daw tumili. Aba, pati yung pagtili. Pati yung pagtili, pati yung pagkilig. Karapatan naman ng mga taong kinikilig yan kapag nakakakitang gwapo, katulad ni Mayor Baste, bawal. Antindi, di ba? At bawal daw magsigaw-sigaw, mga kababayan, ng bongbong BBM Bangag. At ang palusot ng mga followers nila, ayaw lang daw ng gulo. Kailan ba nagkaroon ng gulo? Kapag tumawag ng bangag ang isang tao. Ang Pangulong Duterte nga. Ang Pangulong Duterte nga ang sabi, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag pa rin ngayon. Nagkagulo ba doon? Di ba? Napapaghalata lang, mga kababayan, na baka nautusan. Ito. Okay? Okay. Para klaro na to, last ko na magsasalita about dito. Kasi, Chipanga. Ang laban na ito, Team Alpot versus Family. Dapat ito yung title Team Alpot versus Family. You know what I mean? Kasi mga kababayan, inaatake nila si Spoke Sari Roque. Okay? Dahil dito sa kanilang na-expose kasi yung kanilang kabaliwan. Okay? Yung kanilang kasamaang pag-uugali. Wala pala akong sounds. May tinatago na masamang ugali, di umano ito mga ito na-expose ayon kay Maharlika. Pag sinabing na-expose, nabuking ni Atty. Roque, nalaman niya ang totoong ugali. Tuloy. Sa pagkakat sa amin. Ikaw, Chipmunk, huwag ka magpanggap na ikaw ay para sa bayan o para sa Duterte. Diba? Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi ho yan sila talaga para sa ating Tatay Digong. Kung tayo nga sa mga rally, napakarami na ho nating rally pinuntahan. Ang sigaw ho natin, bangag, bangag, bangag. Diba? Sila hindi ho nila pinahihintulutan yan doon sa Netherlands. Pero ilan lang naman yan sila, mga kababayan. Ilan lang yung mga bibida-bida di umano doon sa Netherlands. Tuloy. Dong, Mr. Chipmunk. Ayan na. Okay? Wala, kumain ka, marami ka pang sakong asin dapat. Kasi correct. Mapait asin ay maalat ka ang kakainin mo para mapantayan mo ang nakikipaglaban sa bayan. Ayan. Huwag kang mang-uokray. 'Di ba? Hindi na dapat kita papatulan, pero I think dapat na malaman ng taong bayan na mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at mga binastos nyo dito sa Europa. Kita nyo, may mga binastos sila sa Europa, mga kababayan. May mga binastos po sila. Hindi lang po si Atty. Harry Roque. Hindi lang rin po si Maharlika. Baka lahat ng mga bumibisita ho doon. Kung sino man po kayong mga nabastos nito mga ito, baka pwedeng gumawa ho kayo ng isang short video. I-expose ho ninyo kung ano hong ginawa sa inyo. Katulad po nitong text message na natanggap po natin. Mamaya babasahin ko po, mga kababayan. Babasahin ko po. Tuloy. Ito yung tinira namin at marami pa ako nare-receive na email. Wala kayong galang sa mga nakakatanda sa inyo. Kita nyo na? Akala nyo kung sino kayo dahil nabigyan kayo ng chance na maraming followers and everything. Dahil kay PRRD, hindi kayo naghirap.
Sa totoo lang mga kababayan, totoo yan, hindi naman talaga naghirap yung mga yan. Sa totoo lang mga kababayan, yang mga bibida-bida ngayon diyan sa Dahig, hindi ho yan personal na kilala ni Tatay Digong. Maniwala, hindi ho yan. Dahil ni minsan siguro, baka hindi pa nga nila nakamayan, baka hindi pa nga nila nakadaupang palad si Tatay Digong. Akala parang para kung sino na sila magyabang. Eh, kami nga ako hindi mga pasensya na ha, sorry. Hindi ho sa pagmamayabang. Ilan lang kaming vlogger, ha? Sandali, naka-live ako, tawag na tawag si Danchan. Ilan lang kaming vlogger na naimbita ni Pastor Kibuloy kasama si Tatay Digong. Nakasama namin yan sa isang hapagkainan, nagsalo-salo kami. Ilan lang kaming vlogger napili, naswertihan lang talaga ako, napili ako mga kababayan, at hindi ko pinagmamayabang nung kailanman. Ni kailanman di ako nagbuhat ng bangko. Eto nga't awa ng Diyos nakarating pa tayo ng SM Menay. 'Di ba? Nagkaroon pa tayo ng programa sa SM Menay. Oh, hindi namin ipinagmalaki yan. Pero sino 'tong mga 'to, na baguhan lang na bibida-bida? 'Di ba? Yan ang nakakatakot diyan, baka mamaya, lumabis ang mga yan. O baka naman, nabayaran na yan. Oh, ginagamit na lang yung kanilang pagiging Duterte kuno, o pagiging maka-Duterte kuno. Oh, 'di ba? Okay? Wala kayong pinaghirapan, tandaan nyo yan. Na dahil kayo ay nauna dito sa Dahig. It Correct. just so happened na dito kayo nakatira. Sorry nagising ko kayo, folks. Ayan, 'di ba? Okay. Anyway, nakakagigil kasi yung inyong mga eksena. Giniloloko nyo yung tao. Okay, para sa kaalaman ng lahat, Chipmunk, aminin mo kung sino ang may utos sa'yo. Ganito po Ako. kasi mga kababayan. May nag-utos. Maaaring may nag-utos dito sa tinatawag ni Maharlikang Chipmunks. Oh, tuloy. Malaman natin kung ano nangyari. Katotohanan dyan. May mga nagsisend kasi sa akin ng mga clips. Actually, wala akong time panoorin. At yung mga mahabang litanya. Pero may gusto lang akong liwanagin. Okay, ito po ang totoong storya. So, nung dumating ako sa Dahig, Ayun na. first, the next day, ay pumunta yan si Chipmunk sa bahay ni Spokes. Kasi si Spokes, Harry Roque kasi, na-advisean ko nga, nainis nga ako. Dahil sobrang bait siya sa mga tao, sa mga kababayan, very open, lahat ini-entertain niya. Kami na nga nagsasabi, Spokes, dapat hindi ka nag-entertain ng mga tao dito basta-basta sa bahay mo. Kasi hindi natin alam, gusto kang gurgurin ng mga bangag. Di ba? Yun yung punto ko kanina. Hindi porke nagpapakilala kay Attorney Harry Roque, nagpapakilala kay Maharlika o sa lahat ng tao na naroon sa Netherlands na kuno sila Duterte supporter, pagkakatiwalaan na at papasukin na sa bahay ni Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, tandaan ho ninyo, pinaghahanap ho kayo ngayon ng ating gobyerno. At isa di umano kayo, Attorney Harry Roque, ang magiging target ni General Torre, kasama na rin si General Bantag. Wag ho kayong pakampante, sir, Attorney Harry Roque. Baka mamaya meron ng ginamit na ibang tao dyan sa Netherlands para maibigay, para matukoy kung saan kayo o saan ang lokasyon ninyo sa Netherlands. At napakadali na lang ninyong ipahuli o baka naman sila pa mismo ang gumorgor sa'yo. Tandaan ho ninyo, Attorney Harry Roque, malaking isda din po kayo. Dahil marami ho kayong nalalaman. Wag ho kayong pagkampante sa mga tao na yan. Buti sana kami, tayo, Attorney Harry Roque, baka ilang beses na tayo magkasama.
sa hakbang ng maisog, napakarami na nating litrato. Pero dahil nga siyempre uso ang bayaran ngayon, baka mabayaran sa kabila, gano'n din. 'Wag din po kayo magtitiwala sa amin, mahirap na. Naroon na tayo, nakikipaglaban tayo, inang bayan ang ipinaglalaban natin dito dahil para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, 'no? Pero kailangan ho kayo ng ating bansa, Atty. Roque, 'wag ho kayong magtitiwala, lalong-lalo na diyan sa mga baguhan na vlogger na biglang sumulpot lang dahil nagkataon doon dinala ang ating dating Pangulong Duterte. Oh, Gusto kang dukutin. Pumunta ako dito to show support sa mga Duterte at kay Spokes Harry Roque dahil nakita ko itong taong ito na kinakanti ninyo na hindi niya deserve yung ginagawa ninyong pambababoy, pangbabastos. Ang sabi ko kay spokesperson ka ni PRRD. Former congressman ka. Matalino kang abogado, hindi ka dapat papaapekto or hindi naman siya naapektuhan actually. Papatol dito sa mga newbie na akala mo pag-aari nila ang dahig. Kayo, mga jutang genimes kayo, okay? Ang jutang genimes na word deserve ninyo. Yan po si Alvin Chipmunk, niloloko kayo. Okay? Ito, umpisahan natin na Alvin. maliwanag mga kababayan ha. Manloloko. Di umano itong si Alvin, mga kababayan. Sige, mga taga-Netherland, magpaniwala pa kayo. Tandaan nyo, baguhan lang ho yan. At doon sa Netherland, nakuhanan ng video, isang lalaki, kausap ni Ate Mangga, putang ina, nanggigigil ako, animal. Pagmura na naman ako visit. Nakuhanan ng video si Ate Mangga, no? Isang lalaki na may hawak na video, sinalubong si Mangga, nagpasalamat kay Mangga at nagpakilalang supporter daw sila ni Bangag. Visit na yan. Sa palagay ninyo, hindi nahawa yung mga vlogger dyan? Sa palagay ninyo, hindi yan kayang bayaran yung mga yan? Bakit? Gaano ba katatag ang prinsipyo ng mga yan? Pagdating sa prinsipyo, nasubukan na ba natin mga yan? Putang ina kami. Kung prinsipyo lang ang pag-uusapan, nanggaling na nga ako sa kabila. Doon ako galing sa kabilang, sa mga vlogger, doon ako galing. Nanggaling na ako ron. Pero ni Cinco, hindi ako nakatanggap doon. Hindi ako nagpabayad sa mga animal na yan. Kasi tunay yung ipinaglalaban natin. Diba? Hindi ako nagpabayad doon. Anong ginawa ko? Lumayas ako dahil nalaman ko, iba ang agenda nila at iba ang agenda ko. Ang agenda ko patuloy na magsuportahan, magtulungan itong bangag na presidente at ang ating pangalawang pangulo. Kaso, ang ipinifeed ho sa amin, ang ibinibigay po sa amin ng mga ipapatrabaho sa amin sa mga vlog namin, sa channel namin, siraan ang mga Duterte. Hindi ko nagustuhan. Lumayas ako. In-expose ko ngayon. Sino nakapanood nung in-expose ko na yon? In-expose ko. Di ba? Tapos nagpapaniwala ka sa mga putang ina wala namang prinsipyo yung mga yan. Hindi nga natin alam kung talagang matatag ang prinsipyo ng mga animal na yan eh. Di ba? Hindi pa natin kilala mga yan. Tama yung sinabi ni Marlica. Marami pa siyang bigas na kakainin. Wala na kita. Second day ko sa dahig, pumunta ka sa bahay ni Spokes. Ano ang sabi mo? 'Di ba? Plastic ka. Okay? Sinungaling ka sa pinakasinungaling. Ang sabi mo, "Hi, Miss Marlica, magsasalita po ba kayo sa event?" Okay, nasa table po kami, nagkakape, kasama ko yung mga friends ko. Okay, nandun si Grace, I'm not sure, ando doon yung, I'm not sure kung nandoon
siya, basta kami. Okay, hindi ko na lang may-mention and I'm not sure kasi kung nandoon siya or what. Dahil marami kasi labas-pasok sa bahay ni Spokes. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, Oh, okay. Chipmunk. Miss Maharlika, magsasalta ka ba? Yung Chipmunk na tinutukoy ni Maharlika, si Alvin yan, mga kababayan. Ha? Da. Ang sabi ko sa iyo, Yung ano ba, Alvin and Chipmunk. ako okay lang ako kahit magsalita ako o hindi. So nung sinabi niya yon sa akin, Walang YouTube channel yan. Walang YouTube channel yung Chipmunk na yan. ang understanding ko is hindi ako included sa program. 'Di ba? Hindi ka naman tanga, no? Para hindi mo malaman. I'm not that stupid like you, mga chipmunks. Di sabi ko, dahil unang-una hindi ko to event. Hindi naman ako pumunta dito para magbida-bidahan. I'm here for the Dutertes, for the Filipino people, and for Attorney Harry Roque. Then, sabi niya, sige, ilagay na lang, sabi niya ganun. Ay, hindi, sabi niya pala, una po kayong magsasalita. Okay, may text siya sa akin. Teka, babasahin ko lang ha. Saan ba siya nag-text sa akin? Facebook ba? Kaya lang nakalib tayo sa ano. Ito, linawin ko lang ha. Baka isipin ho ng iba, mga kababayan natin. Sinisiraan ni Maharlika, sinisiraan ni Attorney Harry Roque, sila Alvin. Hindi ho sinisiraan, mga kababayan. Sila pa nga itong naargabyado sa Netherlands. Sila ho itong dinidiktahan nitong sila Alvin at grupo nito sa Netherlands ayon po kay Maharlika. Oh, walang sinisiraan dito. At sa palagay ninyo, ang isang Maharlika at ang isang Attorney Harry Roque hindi matutunugan ang galawan ng mga nagpapakunwari lang? Hindi bugo yung mga yan. Naku, putangin na. Katagal lang nakikipaglaban ng mga yan. Hindi bobo mga yan. Alam, puta si Maharlika nga nag-expose sa atin na grabe na, talamak na ang administrasyon ngayon eh. Yan ang mahirap sa Pilipino eh, no? Yan ang mahirap sa atin eh. Pinaniwalaan mo, naniwala ka sa mga pasabog, tulad yan ni Maharlika, marami sa pasabog. Dahil sa, eto lang, sa pagpuna niya lang, sa mga bida-bida dyan, sa dahig, tila sumasama ang loob nila kay Maharlika at kay Attorney Harry Roque. Kumparahin na lang natin. Sino ang mas may malaking ambag sa bansa natin? Ambag na lang ha. Ambag pagdating sa pakikipaglaban ha. Maharlika at si Attorney Roque o yung mga bida-bidang vlogger sa Netherlands. Yan na lang mga kababayan. Di ba? Ito si Maharlika, napakalaki na ho na iniambag dito sa atin. Ang dami niya pong pinasabog, dami nating nalaman tungkol sa kanya. Tapos sa isang baguhan lang na sumulpot, putok sa buho, puta pinaniwalaan. Ang dami pang ang dami pang tagapagtanggol. Ano? Ha? Di ba? Ano sa YouTube, so hindi ko mas makuha yung mensahe. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, sige, Miss Maharlika, mauna kang magsalita. Nagluluto po si Spokes Harry Roque sa kitchen niya during that time na pumunta siya. Kasi si Spokes very busy. So, pinuntahan ko si Spokes. Sabi ko, Spokes, ikaw na unang magsalita sa program. Ayan. Tapos sabi niya, ha, ikaw na. So parang, bakit sinabi ko kay Spokes na siya dapat ang unang magsalita? Ay, sorry, may na-miss akong point. Pasensya na, kulang ako sa tulog pala. Ito pala, babalikan ko yung ano. Sinabi niya na, Miss Maharlika, ikaw ang unang magsasalta. Pero, sana hindi, bawal po yung bangag-bangag at atakihin si Amy Marcos. Di ba? Bawal daw magbangag-bangag at atakihin si Amy Marcos. Tinuturuan nila si Maharlika. Tinuturuan nila si Attorney Harry Roque. Dinidiktahan nila. Diktador, di ba, mga kababayan? Diktador lang ang datingan, di ba? Tama ba yon? Kung dito sa Pilipinas may rally, di ba, lintik, kumakasayaw, bangag. Di ba, lintik, bangag, talagang bangag talaga. Ha?
Meron pa nga BBM resign. Hindi lang bangag. Di ba? Bawal daw magpangag-pangag. Kita nyo na? Tama ba yan? Sige nga. Eh kung talagang baka Duterte sila, ba papalakpak pa sila? Sige pa, putang ina, sige pa. Baka papalakpak pa kaya mga yan. Eh kaso nga napapaghalata nga mga kababayan eh. Di nyo ba nahahala? Huwag nga kayong magbulag-bulagan. Sa ambag na lang, sa mga naging ambag na lang. Si Maharlika may expose. Si Hattori Roque merong na-expose. Yan dalawang yan, meron ba? Wala. Nag-update lang. Eh kung update lang ang pag-uusapan, napakarami nating kababayan dyan na merong cellphone, merong camera na ini-upload ho nila sa kanilang sariling social media account na kumakalat ngayon sa social media. Totoo, hindi na kailangan yung dalawa na yan eh. Ang dami natin nakikitang video eh. Kaya lang, masyado kayo nakatutok sa kanya kasi siya ang nauna. Diba? Yan ang sinabi mo, jutang gininakan. Okay? Ano ko lang, i-recap ko lang dahil baka may makalimutan akong information. Sabi niya, Miss Maharlika, ikaw ang unang magsalita pero hindi pwedeng atakin si Aimee at hindi pwede yung bangag-bangag kasi birthday ni Inday Sara. Oh. Ano koneksyon? Kung birthday ni Inday Sara, ano koneksyon kung magbangag-bangag sila na Atty. Harry Roque? Anong pinupunto niya? Anong motibo niya? Di ba ayaw niya lang talagang makarinig ng bangag kasi talaga naman siya makabangag? Putang. Huwag na tayo. Kaya lang kasimple. Ako halimbawa, maka-Duterte ko. Maka-Duterte man talaga ako. Nagpanggap ako ngayon na makabangag ako. Pumunta ako sa rally. Ang sigaw doon, dutae. Siyempre masasaktan ako. Ano sasabihin ko? Tama na yan. Huwag kayo sumigaw ng ganyan. Kasi birthday ni Lisa Marcos. Di ba? Oh. Ano iisipin nyo sa akin? Putang ina to. Maka Duterte pala ito eh. Hindi pala ito maka Marcos eh. Ganun lang kasimple yun. Mahihirapan pa ba natin yung pag-aanalisa? Simple lang. Bakit niya pagbabawalan kung hindi siya nasasaktan? Anak ng yawa naman, oo. Okay, fine. Hindi ako nag-react. Pero in my heart, sabi ko, may nagkukontrol, may kumukumpas. Pero never ever kung sinabi kay Spokes Harry Roque yung sinabi ni Chipmunk sa akin. Kasi hindi naman ako gumagawa ng eksena. Kaya nung nasa kitchen si Spokes, sabi ko, Spokes, ikaw na ang unang magsalita. Bakit ko sinasabi kay Spokes na siya ang unang magsalita? Kasi pakikinggan ko yung speech ni Spokes na kung siya ay maglitanya ng bangag-bangag or against sa mga bangag, I will follow. 'Di ba? Aba, magsasalita din ako. Bakit si Spokes nagsasalita? Yun po yung totoong kwento. O, eto na. Eto pa, dagdag ko, no? Bakit nila pinagbawalan si Atty. Harry Roque at si Maharlika na magbangag-bangag-bangag? Bakit si Mayor Baste napakaraming sinabi kay bangag? Bakit hindi nila pinagbawalan? No, dahil ba Mayor Baste 'yon? Dahil ba takot sila baka komprontahin sila, kagalitan sila at sitahin sila? Dahil ito si Maharlika, vlogger, Atty. Harry Roque, attorney lang, hindi elected official. Dahil ba yan lang sila at hindi sila mayor, hindi sila alkalde, kaya kung utusan nila ganun-ganun na lang. Mag-isip-isip kayo mga taga Netherlands. Ako, tagal ko na nagdududa dyan eh. Then, I think kinabukasan na ba yung event ni birthday ni Inday? Di ba kinabukasan na? So, nag-event na. Ito na nga. Nag-event na mga kababayan. So, may mga nagsalita bago sa akin kasi hindi kami on time dumating. Nung nagsalita na ako sa stage, okay? Kung pansinin ninyo, balikan nyo po ang speech ko, napakasimple. Greetings,
at pasasalamat sa taong bayan. Hmm. Walang rant ng about bangag-bangag, about kay Amy Marcos, dahil nagpakita po tayo ng respeto sa birthday celebrant. At una, nagpakita tayo ng respeto sa mga organizers dahil hindi ko po event yon. So naintindihan ko, kailangan ko sumunod sa rules. Okay? So wala nang issue yun sa akin. Nagsalita na ako, pasalamat, dadadadada, hanggang sa si spokes Harry Roque na ang nagsalita. Okay? Nung nagsalita, bago magsalita si spokes Harry, sabi niya sa akin, halika Marlica, magbabangag-bangag tayo. Attorney Harry Roque, makulit eh. Pero karapatan niya yan, mga kababayan. Kahit sino. Karapatan yan. Ito kasi masakit. Pagka tayo, na ganyan-ganyan, ng bangag-bangag, di ba? Yung mga makabangag, galit na galit. Pero yung mga vlogger, yung mga supporter ni Bangag, pag nagsalita, Duterte, Dotae, Berdugo, kriminal, kung ano-ano, Inday Kawatan, Inday Lustay, okay lang sa kanila. O, di ba? Nasaan ang pagiging patas? Parang sila lang ang gustong mangutya. Pagka tayo bawal, sila pwede. Kakanta kami ng bangag-bangag. Ang sabi ko kay spokes, ha? Kahit i-review niyo po yung video, ha? Sabi ko, wag na spokes. Pero hindi alam ni Spokes Roque na sinabihan ako ni Chipmunk na hindi pwedeng kalabanin ang mga Marcos at hindi pwedeng magbangag-bangag. Kita nyo na? Hindi daw pwede kalabanin. Hindi daw pwede magbangag-bangag. Aba, matindi. Noon po ako magbigay ng respeto sa event na hindi ko event. Sabi nga ni Spokes sa akin, ha? Sabi niya parang nagtataka si Harry Roque, si Spokes Harry, bakit ayaw kong samahan siya sa stage para magbangag-bangag? O kumanta ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Hindi ka na, ngayon ka pa ba parang sabi nga ni Spokes, ano ka ba nilalagnat? Bakit ayaw mong sumayaw doon sa stage? So syempre, sinabayan ko si Spokes. Yun na nga po yun, mga kababayan, na nagbangag-bangag kami. Takamita nyo, na witness nyo, na itong mga jutang gini ng mga newbies na akala mo pag-aari ang dahig, sinupress na kami. Diba? Sinupil din sila, mga kababayan. Ito lang yung sa akin, mga kababayan. Alam nyo, mahirap po kasi dito, no? Baka yung mga yan, baka lang maaaring nabayaran sa kabila para mag-espiya dyan sa dahig. O di kaya naman, baka lang kaanib sila nung ibang grupo, Ibang grupo sinasabi ko wala akong nililinaw, basta ibang grupo na nagpapanggap lang na sila ay mga supporter ng mga Duterte. Pwede naman kasing ganyan, mga kababayan. Tandaan ho ninyo, mga kababayan, yung Netherlands na yan, dyan namatay yung matandang lalaking hukluban. Nagets nyo na kung sino yung tinutukoy ko. So, ibig sabihin, dyan namatay yung matandang lalaking hukluban ng bansa, baka nakapagpunla yan dyan o nakapagpunla dyan yung matandang yun. At itong mga ito, ang siyang naging punla, mga kababayan. Di ho ba? Pwede, di ba? Pwede hong mangyari yan. Mahirap po magtiwala. Lalo bibida-bida pa yung mga animal na yan. Wag ho kayo. Sa baguhan lang, baguhan ng mga vlogger, hindi nga natin alam kung gaano kalalim ang prinsipyo ng mga yan. Ako hindi ko pinagmamayabang. Hindi ko kinakailangan buhatin ng bangko ko. Alam niya ho ninyo. Kilala niyo ho ako, mga kababayan. Saan-saan na kami nakipaglaban. Nanganib na nga kami, meron pa kaming death threat, buwisit na yan. Meron kaming death threat. Kami ba? Nagbida-bida sa mga event? Wala. Tuloy. Yan. So ngayon,
pinaamin ko nga itong mga, marami kasi yan, ano alam mo mga kababayan, isang upuan to dapat, pero I don't know kung magbablog pa about this. Kaya ang ang ganda-ganda kasi ng view ng Zurich. Ini-enjoy ko habang nagrarant ako. Okay, here's the thing. Nung nakita nyo na ito sa video, nakita nyo naman yun kung paano kami i-cut. So premeditated po ang pagpawigil sa amin. Kami lang, exclusive kami. Kaming dalawa lang talaga ni Spokes Harry. Bakit kamo? Si Kong Marcoleta nandoon, nagsalita din laban sa mga bangag. Although hindi ko napakinggan yung mga speech nilang lahat, I believe si Baste, lalo na si Baste, talagang inano niya yung mga Marcos. Ayaw niya na sa mga Marcos. 'Di ba? So, hindi ako makapag-react doon sa ibang mga nag-speech kasi hindi ko talaga narinig. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Okay? So maraming mga volunteers na kinakausap namin dito na mga nagsusumbong sa amin. Ang dami, sobrang daming chika boom boom dahil sa mga taong ito na akala nila sila yung bukod dangi na gumawa ng mga effort para magpakita ng support kay PRRD. Binastos nyo. Mga yawa mo. Ha? Hindi lang pala sila Attorney Harry Roque, hindi lang sila Maharlika, marami na palang nakaranas ng tila pambabastos na mga bida-bida diyan sa Netherlands. 'Di ba? Hindi lang sila, hindi lang yung dalawa, marami pa pala. Gumastos ho ng salapi yung mga yun, yung mga ibang mga OFW na nagmula pa sa ibang bansa. Gumastos ng pera, nagliban sa trabaho, nagpagod, nagpuyat para lang makapunta ng Netherlands, tapos pagdating sa Netherlands, puta, binabastos ng mga animal na yan. Di ba? Ha? Binabastos nila. Tanan mo. Akala ninyo kayo ang bida-bidahan dito. Alam ko kung sino ang inyong mga katsikahan. Alam ko kung sino ang naguutos sa inyo. 'Di ba? Kaya nga tinatanong ko, hindi ko kayo inaakusahan na binayaran kayo. Nagtatanong ako, dahil ba sa 3 lechon o sino ang bumili ng lechon, nabigyan ba kayo ng tip ni Amy Marcos o kung sino pa man? Yun lang ang tanong ko. Hindi ko sinabing nakatanggap kayo. Tanungin nyo, nakatanggap ba kayo? Di kung hindi, let the people, 'di ba, decide kung maniniwala sila. Baka naman. Baka naman napakain ng 1 kilong litson. O eto mga kababayan, ayan yung message sa akin, ayan yung message na pinasa ho sa atin mga kababayan, isa ho sa mga nabastos nila. Eto, hindi ko na lang po papangalanan na medyo mahaba-haba ito mga kababayan. Ang sabi, I personally experienced the rudeness din po, Maharlika. Tinamaan po ako ni Chipmunk ng barricade. Sinabihan lang ako, masakit gang. Walang pasensya, walang sorry. Monday dumating si Baste, sinita ako, bawal daw kiligin. Relax lang. Sabi daw sa kanya, bawal daw kiligin, relax lang. Puta, sabi, nagmura siya dito, puta, tinaasan ako ng boses at umirap sa akin. Kita nyo na ha? Asan ba yon? Umirap sa akin. Nag-message na siya through WhatsApp pero kinontent din nila yung mga nanlilisik nilang mga mata. Made in China pala ang sorry. May ganyan bang organizer? Lalong pinalala. Isa yan ha. Diyos ko, kung ganito ang organizer, Marcos, unhealthy, mga ugali, pinapatulan ang mga complaints kung nasa tamang layunin siya sa pagkakaisa, ayusin nila, wag silang makasarili.
Oh, di ba? Meron pa yan eh, dalawa to eh. Mamaya ko itutuloy yung isa para antabayanan ho ninyo. Oh, pinatayan po ng mic si Maharlika, yan sabi ni Kamutimoto. Oh, mamaya po ako magbabasa ha. Tuloy natin to. Yan po. Okay? Ano pa bang matatandaan ko sa mga eksena? Oh, dito tayo, dumiretso tayo dito sa 35. 35 nga ito. Ni-review ko na ito eh. Ayan, yan. Oh, para ano tayo, para mapadali tayo. Ayan. Tuloy. Okay, go. Alright, thank you dear, thank you. Ayan na. Asan yung water? Tinapay na tuwa siya, sinyaping na lahat. Asan yung tubig? Wala, day. Tamangga pa yung tubig. Thank you. Alright, thank you. Oh, yan na. Kayo eh. Ayan na. Hinahamon nyo kami. Hindi dapat Ayan na. ako magsasalta. Kasi sabi ko, it's not worth it. Pero kailangan po kasi malaman ng tao kung ano yung totoo. Si Chipmunk talaga ang nagsabi sa akin na hindi pwedeng magbangag at hindi pwedeng atakihin yung Marcos. So ngayon, Si Chipmunk ang may sabi sa kanya na hindi pwedeng magbangag at hindi hindi pwedeng atakihin ang Marcos. Eh di maka-Marcos sila. Di ba? Mga kababayan, hindi ba kayo magdududa, mga taga-Netherlands? Abay, magduda ho kayo. Tandaan ho ninyo, baguhan lang ho mga yan. Bagong sulpot lang po mga yan. Pwedeng itinanim yan dyan sa Netherlands. Maaaring binayaran yung mga yan. Hindi ko sinisigurado ha. Maaari lang ha. Maaaring nautusan, maaaring binayaran para itanim dyan sa Netherlands para magmatsyag sa lahat ng mga kaganapan, lalo na may mga kilalang politikong pumupunta dyan. Katulad nila Attorney Harry Roque, tawag nito, Attorney Vic, ng mga kasama sa Duterte, nagpunta dyan, pwedeng magmatsyag. O yung mga yon, sila Attorney Marcoleta, bumanat din kay Bangag. Eh bakit hindi nila pinagbawalan? Bakit sila Maharlika lang at si Attorney Harry Roque? Di ba? Hindi ba kayo magtataka? Magpapabudol ba ulit kayo? Yan ang mahirap sa Pilipino eh. Meron ng mga vlogger na subok na, puta, mas magpapaniwala pa doon sa mga susubukan pa lang. Ano ba? Ayan si Maharlika. O ayan si Attorney Harry Roque. Ayan yung mga DDS vlogger na nasubukan nyo na. Naarok nyo na ang kanilang prinsipyo. Eh nagpapaniwala kayo kaagad sa mga bagong susubukan nyo pa lang. Eto't kabago-bago pa nga lang, lumaki na ang ulo, yumabang na, nadagdagan lang yung follower. Eh yung isang kasama niya, ML player lang yun eh. ML, silipin niyo yung mga picture niya sa Facebook, yung isang kasama niya, ML player. Tapos pag naging vlogger, nagbida-bida, putangin na yan. Di ba? May mga vlogger nang kilala na. Subok nyo na. Eh mas naniniwala pa kayo doon sa susubukan nyo pa lang. Ano sabi nito? KPL, nagbanta pa daw yan si Alvin at iba pang mga vlogger na kasama niya na ilalabas daw nila ang baho ni Atty. Ilabas nila kung ano man yung baho ni Atty. Harry Roque, maaaring alam ko at hindi naman kahiya-hiya yun. Maaaring alam ko yung sinasabi nilang baho ni Atty. Roque. Hindi naman kahiya-hiya yun. Bilang isang tao, nagagawa natin yan. Hindi baho na pagnanakaw, walang ganun. Baho na pumatay, walang ganun. Sino bang hindi nakagawa sa atin? Ng kasalanan. Di ba? Tuloy. ulitin natin, pinagbuklod ko po sila. At nabuo po, kaya po kami nag-event kasi dahil nakita ko yung pambabastos,
Hindi lang kay Makabayan, kundi dun sa iba pa. Na hinahamon niya, mag-event kayo, dadadadada. Yung Makabayan, mga kababayan, may isang vlogger pa dyan ng pangalan Makabayan, binastos din nila. Kita nyo na? Alam nyo, siga-siga sila dyan eh. Bida-bida sila dyan eh. May mga tao talagang ganun, mga kababayan. Mahilig magpabida-bida. O, tuloy. So sabi ko, grabe naman kabastos tong mga to. Hindi porkit itong mga volunteers na to. Which is true, wala silang kakayahan mag-organize. Kasi they're just new here at hindi po sila taga-daig. Like itong si Palangga, taga-Yuki siya. Imagine mo nagda-drive yung tao, babastusin mo lang. 'Di ba? Si Ate Beth. 'Di ba yung nag-email sa akin, ang dami nag-email sa akin na binastos niyo, mga walang iya kayo. Visit kayo, 'di ba? Hindi Palangga, 'di ba? I told you. Ito nga. May nabasa lang akong comment. Kaya nga ako kinontent ko rin to. Kasi alam ko po, karamihan po na mga subscriber namin, mga miyembro ng KOJC. Siyempre, kapag ka ibinibida namin yung ibang vlogger na nagugustuhan namin, no? Maaaring isa-subscribe nila. Wala ko matandaan, baka na-content ko yan si Alvin, hindi ko natandaan ha. Wala ko natandaan kasi alam ko parang hindi ako kumukuha ng video dyan eh. Kasi parang may content duda na ako dyan noon eh. No? Baka mamaya nakasubscribe sila dyan sa tinatawag ni Maharlikang Chipmunks. Ngayon pa lang, mas mabuting malaman nila, maaga pa lang, nang wag na nilang i-follow. O yun lang. O ito, basahin ko itong isang last na lang. Ito, basahin ko to. I am from Norway. Hindi nila naisip ang effort ng mga bumabiyahe ng malalayo kasi ang akala nila meron kaming mga agendas na sapawan sila. Ayan, di ba? Kita nyo na? Pati gift, nagprotocol sila. Sinunod ng karamihan pero meron silang chosen lang na pinapayagan. Wala akong pakialam kung papel niya nakapermit dyan sa Duterte Park or Duterte Street. Mag-asal tao naman siya. Murag nagratol-ratol na pag umi-eksena yung iba sa dahig. Gusto nila sila ang bida. Parang natataranta daw, no? Yung mga yon, kapag ka merong umi-eksena sa dahig, natataranta daw sila. Kumaga ayaw nilang masapawan, mga kababayan. Dito po sa binasa ko. Tuloy natin si Maharlika. So I'm not supposed to say anything about them kasi parang hindi worth it. Pero I think kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Kilala ko ng tao. I started vlogging in 2015. Ano pa tanong nyo? Teka, asan yung salamin ko para mabasa ko. Kasi hindi ko naman napanood yung vlog niya. Mga maliliit lang na information. At saka we're busy here in Switzerland. O, di ba? Namamasyal kami. Ayan, labo ng mata. Okay? Sa Swiss. Ay, hindi. Kami, AT&T ako. Nagbabayad kami ng $12 a month. Ay, a day. Okay na. Tapos na ho. Tapos na ho yung pagbanat o pagboljak ni Maharlika sa mga tinatawag niyang chipmunks, mga kababayan. Wag na po natin panoorin ng buo yan at matatagalan tayo. Kaya ko lang naman po ito ginawa ng reaction video para maging aware ho tayong lahat. Lalong-lalo na kayo dyan na nasa Netherlands. Uulitin ko po, wala kaming sinisiraan. Kung ano lang po ang nasaksihan ng ating mga kababayan, ni Maharlika, ni Atty. Harry Roque at ng iba pang mga kababayan nating OFW na nagmula po sa ibang lugar, sa ibang panig ng mundo, pumunta dyan sa Netherlands na nasaksihan nila kung gaano ka gaspang ang pag-uugali di umano nitong mga ito. Pinaaabot lang po namin sa inyo. Mahirap na ho, mga kababayan, baka masyado ho tayo magpapaniwala. Baka madala kayo
sa mga ginagawa nila. Tandaan ho ninyo mga kababayan, update lang po yung ginagawa nila. Yung totoong pakikipaglaban para sa bayan, hindi pa ho nila nagagawa. Kaya tama nga yung sinasabi ni Maharlika baguhan pa lang sila. Okay, okay.